want to be there and baby dance the night away. I let my head down the fire one. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. Magandang araw po muli. Nandito po tayo sa ating programa kung saan makakasama natin ang isa sa hinahangaang opisyal ng ating ahensya dahil sa kanyang natatanging husay at talino. May mga katanungan ka ba tungkol sa support? Ngunit hindi alam na may batas tungkol dito? Marina, paghurunan ta with the Chief Legal Service and Hearing Officer of BFP Region 5, Superintendent Joanne L. Intia. Magandang araw po, ma'am. Thank you so much po, Attorney, dahil napagbigyan nyo ang ating programa kahit sobrang hectic ng inyong schedule. Oo naman, basta kayo, I'm always available. May mga ilang bagay lamang kaming nais linawin, Attorney, tungkol sa tinatawag nating support. Ano po ba, ma'am, ang nakapaloob sa tinatawag nating support based po sa Family Code? Unang-una, bago natin talakayin ng support, kailangan i-define muna natin ano ba itong support na tinatawag natin. Kasi ayon sa Article 194 ng Civil Code of the Philippines, a support comprises everything indispensable for sustenance, for dwelling, for clothing, for medical attendance, education, and transportation, in keeping with the financial capacity of the family. Yun ang nakapaloob sa support under the Civil Code of the Philippines. Paano naman po, ma'am, kung hindi naman po kasal sa dating partner? Makakakuha pa rin po ba tayo ng support? Siguro ang ibig mong sabihin ay child support. Yes po, ma'am. Kung sakaling hindi kasal, entitled pa rin sa support ang anak sapagkat ayon sa ating Civil Code, even illegitimate children are entitled to support. Basta po pala basta anak siya, hindi naman pinag-uusapan kung legitimate or illegitimate. Yes. Ang importante is anak siya ng mga magulang niya. Yes, hindi po issue ang legitimacy or illegitimacy ng isang bata para siya maging entitled sa tinatawag nating child support under the Civil Code of the Philippines. Ano po ba, ma'am, ang pwedeng gawing hakbang para makakuha ng sustento? So, pag ganyan kasi ang usapan, pinipresume natin na hindi nagbibigay ng sustento. So, kung halimbawa, ang kasamahan natin ay bumbero at meron siyang anak na he or she is obliged to give support at ayaw niyang magbigay ng support, maaari po tayong pumunta sa ating regional office at magsampa ng reklamo o kaya ng letter request para po sa financial support. Meron po tayong tinatawag na Class E. Ito po ay maaaring i-file sa ating Regional Internal Affairs Service o kaya ang RIAS. At doon po sa opisina po natin yun sa regional office ay paghaharapin po ang both parties upang i-discuss yung terms po ng support na hinihingi ng isang party doon naman sa isang party na hinihingian ng support. Paano naman, ma'am, kung yung bombero ang maghihingi ng support sa partner niyang na civilian? May kaso po ba yun? In some instances naman na ang person obliged to give support ay hindi miyembro ng Bureau of Fire Protection, wala tayong jurisdiction sa kanya sapagkat hindi siya empleyado ng Bureau of Fire Protection. Siguro sa ganyang kaso, ang maaring gawin ng kasamahan natin ay mag-file ng civil case for support sa proper court. Ayan, ma'am. So, ibig sabihin po, pwede ka lang magreklamo kung yung inireklamo mo ay nasa or part ng ating kawanihan. Opo, linawin lang po natin na yung reklamo natin ay hindi naman admin case, kundi request for support. So, kailangan po natin idaan sa ating Regional Internal Affairs Service. Ngayon, kung in the event na hindi magkasundo ang parties regarding sa terms ng support, hindi po karapatan din po ng aggrieved party na mag-file ng kaukulang administrative case laban doon sa ating kasamahang bumbero kapag ganyan na mayroong willful refusal to give support or talagang hindi magkasundo regarding doon sa terms ng support para doon sa bata. Ayan, ma'am. Paano naman, ma'am, kung willing naman na bigyang suporta ng tatay or nanay yung bata? Meron po ba yung fixed rate or magkano po ba dapat yung ibibigay niyang sustento doon sa anak niya? Magandang tanong yan kasi under sa civil code, wala pong fixed na amount ang support. Even sa mga civil cases, the judgment for support, although it is executory, it is never final. Kasi alam mo naman,
it involves a monetary amount. So what may be enough in the year 2010 will not be sufficient in the year 2020. So kung halimbawa, nakakuha siya ng Class E, yung tinatawag natin na, ang Class E po kasi ay ang automatic deduction doon sa salary ng isang kasamahan natin sa BFP na kapag nagka-agree po sila sa terms and conditions ng support, ay hindi na kailangan pong humingi yung bata or yung nanay ng bata doon sa ating kasamahan, kundi automatic na siyang dinededuct sa salary po ng kasamahan natin at diretso na po doon sa ATM na account na inopen ng party na entitled to receive support. So in that case po, kapag may amount na siya na napag-usapan as agreed upon by the parties, it may still be increased kapag tumaas na rin yung pangangailangan. For example, at the time na you agreed for a Class E ay maliit pa, and then, syempre, lumalaki na rin yung nag-high school na, mas malaki na yung gastusin, pwede po yan madagdagan. So, the amount of the support, there is no fixed amount. However, maliwanag ko lang po na yun namang taong nagde-demand ng support ay hindi naman siya pwedeng mag-demand ng more than sa financial capacity ng taong obliged to give support. So it is both dependent on the financial capacity of the person obliged to give support and the necessities or the needs of the person entitled to receive support. Hindi po siya pwedeng lagpas doon sa financial na capacity nung. For example, sa atin sa Bureau of Fire Protection, meron tayong tinatawag na net take-home pay na 2,500 for every payday. So, ibig sabihin po, kapag may isang party na nagre-request or nagde-demand na support, minsan, ang bureau natin ay constrained na mag-Class A. It's because meron tayong net take-home pay. So, in that case po, hindi natin pwedeng pilitin na magbigay ng 10,000 pesos ang bumbero na sumasahod na lamang ng 2,525 per payday. So, sa mga ganyan pong instances, parang yung pagbabayad ng loan over the counter, personal na lamang na inaabot ng bumbero yung kanyang napag-usapan na amount, pero hindi na siya feasible na ikaltas sa sahod sapagkat tayo ay magbabiolate na dun sa minimum net take-home pay ng ating bumbero. Ayan po, ma'am. Ibig sabihin po pala, hindi tayo pwedeng mag-demand. Kunyari, yung nanay ng anak, hindi siya pwedeng mag-demand na gusto ko gantong amount yung ibibigay mo sa akin buwan-buwan. So, nakadepende pa rin sa kakayahan ng tatay. Kung ilan lang yung kaya niyang i-provide. For example, wala namang trabaho. Paano ma'am kung walang trabaho yung tatay? Wala hindi, talaga. Yung bumbero, siguro kung ang babae ay kasi nga presume natin bumbero. Yes, kung ang humihingi ay walang trabaho, at saka linawin natin ang child support doon lang sa bata. Hindi nakasama doon sa kahit man kasal sila, ay kahit na, lalo na kung hindi sila kasal, ang obligation ng tao na yon ay doon lang sa child support. Opo. For example, ma'am, di ba po, karaniwan sa mga nababalitaan natin sa TV, yung tatay ng bata, hindi naman sa generalize natin, yun lang yung karaniwan na nakikita natin, na yung tatay ang ayaw bigyang suporta yung anak. Paano naman po, ma'am, kung yung nanay, for example, taga Region 5, for example din, kapatid natin sa BFP, umalis yung nanay ngayon or nalipat ng region, pwede po bang mag-demand yung tatay doon sa nanay ng suporta? Magandang tanong yan. Kasi in most instances, lalaki talaga ang nang-iiwan. Pero hindi naman impossibility na babae rin ang mang-iwan, yes, di ba? So in that case, kapag ang babae ay iniwan ng kanyang anak doon sa tatay, pwede bang mag-demand ng support yung tatay? Especially kung halimbawa ay parehas taga BFP. Opo naman. Wala pong, in fact, ang nakalagay po sa wordings ng batas ay parents. Yes. So, pag hindi mother, hindi father. So, kung baliktad ang sitwasyon at ang lalaki ang nag-aalaga doon sa anak, maaari po siyang mag-request din na mag-demand ng child support doon sa partner na nang iwan na
hindi po ito nakabase sa gender. Gender. So, Ma'am. kung sinong parent, kasi they are both obliged to give support to their child or children. Hanggang kailan, ma'am, dapat suportahan ng magulang ang kanyang anak? Nakalagay kasi sa civil code na even during the education of the education of the person entitled to be supported, referred to dito sa ating support, ay kasama ang schooling or training. So, pinipresume natin na hanggat nag-aaral pa yung bata, ay kailangan bigyan natin ng support. Especially now, di ba, may grade 10 na, Yes, may grade 12 na. So, hanggat po nag-aaral yung bata, dapat nandun pa rin yung support doon na. Kasi everything, sustenance, education, training. So, hanggat nag-aaral po yung anak, entitled po siya sa Okay, support from the parent. So hindi po siya, ma'am, ang pinag-uusapan is yung age ng anak kasi di ba yung iba po kapag 18 years old, oo. pwede nang i-stop. Wala naman pong nakalagay dyan sa ating civil code na provision on support. As long as sabi pa nga po sa provision ng batas, even beyond the age of majority. For as long as kasama po kasi yung schooling or training for some profession, trade, or vocation. So, hindi po siya nakadepende sa age ng bata kailangang suportahan. Ayan, marami tayong natutunan, ma'am, Kaya dito nga kay attorney, kay Superintendent Intia. So, meron po ba kayong, ma'am, na gustong ibigay na mensahe para sa ating mga manonood kung sakaling nag-refuse yung partner nila na magbigay ng suporta sa kanila? Gusto ko lang naman pong ipaalala sa ating mga kasamahan na siguro naman ay, di ba nga yung famous na quote na dugot laman, mo yan dugot laman nyo yan. So, kayo nga na bilang adult, alam nyo yung hirap sa bills, sa mga bayarin, lalo na po yung anak. So, I think it is imperative upon you to give support to your child or children, even without a demand for such. And I think whatever the fault or shortcoming of the partner or the mother or father of the child, it should not be a reason for your refusal to give support. Kasi in the end po, you will be leaving a legacy behind, which is your child or your children. So we should always remember that although hindi naman natin hiningi na, for example, in some cases na mga hindi sinasadya, mga accidental pregnancy, because some people will fight or will die just to have a child or children, and kayo po na may mga anak, tas pinapabayaan nyo, I think it's your moral obligation and it's your, sorry, nag-carried away ako. It's your moral obligation to support your child or your children. And as a reminder na rin po, kaya nabanggit ko kanina na kapag hindi nagkasundo ang partners or ang parties regarding sa support, the aggrieved party can always file for an administrative case against the party who refuses to give support. In fact, meron na tayong mga decided cases sa BFP na pinapasok siya sa conduct prejudicial to the best interest of the service. The willful or continued refusal of our BFP personnel to provide support to his or her children. Yun lamang po, and I hope I have given a few insights regarding this topic. Maraming salamat po, ma'am, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at expertise sa ating mga manonood. Yan, Wow, thank you nalula so ako much, sa Thank you so ma'am. much, ma'am. Sorry. Okay, thank you. You're welcome.